Kinamumuhian nila siya dahil ipinanganak na walang kapangyarihan ngunit pinahiya niya ang pinakamakapangyarihan. Si Kumiho Toma ay hinahabol sa kalsada ng isang grupo ng mga lalaki na pinukaw niya sa pagtatangkang protektahan ang isang babae sa isang kafe. Nang maglaon, nang sila ay tila huminto, siya ay huminto upang magtaka kung saan sila nagpunta, ngunit sa lalong madaling panahon ay nilapitan ng isang batang babae na nagngangalang Makoto Misaka, na nasa isang spur na may kakayahang gumamit ng kuryente. Sinabi niya sa kanya na inalagaan niya ang mga lalaking humahabol sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niyang iprito si Toma nang sabihin ito sa kanya na hindi niya ito dapat ipagmalaki. Nakiusap si Toma sa kanya na huwag siyang HR dahil siya ay isang mababang ranggo na mag-aaral na walang kapangyarihan ngunit napatunayang may kaunting kapangyarihan siya kapag napigilan niya ang kanyang pag-atake mula sa paghampas sa kanya gamit ang kanyang kanang kamay, na nagpapakitang maaari niyang pabayaan ang anumang mahiwagang kapangyarihan. Nagalit siya at nadagdagan ang kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa kanilang lungsod habang nabigong matanggal si Toma. Kinaumagahan, sinusubukan ni Toma na isabit ang kanyang higaan sa labas sa balkonahe upang matuyo ito. May nakasalubong siyang batang babae na nakasabit sa rehas ng balkonahe. Pumasok siya sa loob pagkatapos humingi ng pagkain, at pinakain ni Toma ang kanyang pagkain na wala sa kanyang refrigerator na hindi gumagana dahil si Misaka ang naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Index, isang kapatid na babae at isang miyembro ng isang simbahan sa England. Siya ay tumatakbo mula sa mga mangkukulam na humahabol sa kanyang mga grimoires, na kilala rin bilang mga libro ng magic spells na dala-dala niya sa kanyang ulo. Hindi naniniwala si Toma sa sinasabi sa kanya ng kapatid na babae at sinusubukang patunayan kung totoo ang sinasabi nito sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang mahiwagang damit, na nagsisilbi ring taga-subaybay para mahanap siya ng mga mangkukulam. Hinawakan niya ang kanyang damit, at napunit ito. Inayos ni Index ang kanyang robe, at magkahiwalay sila. Pagbalik niya mula sa paaralan, nakita niya si Index na nakahiga sa sahig sa tabi ng kanyang pinto na duguan dahil sa sugat sa likod nito. Pinipilit niyang gisingin ito habang tinatanong kung sino ang gumawa sa kanya noon hanggang sa may biglang sumulpot na lalaki sa kanyang likuran, na sinasabi kay Toma na iyon ang mangkukulam. Ang lalaki, sa isang itim na damit, ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Stills, isang mangkukulam na humahabol sa mga grimoires ni Index. Inamin niya na hindi siya ang taong responsable sa pinsala sa likod ni Index ngunit inamin din niya na ang kanyang partner na si Kanzaki ang may gawa nito. Hiniling niya kay Toma na ibigay si Index ngunit tumanggi sa huli. Pagkatapos ay nagpa siya si Steel na gumamit ng puwersa. Isang mahiwagang kapangyarihan ng apoy ang nakapaligid sa kanya, at inilagay niya ang mga ito sa kanyang kamay at inihagis kay Toma. Tinanggihan sila ni Toma gamit ang kanyang kanang kamay na kapangyarihan. Patuloy na inaatake ni Steel si Toma, na lumalapit sa kanya nang walang ibang pagpipilian. Nagpapakita siya ng isang apoy na hayop, ganap na pagkawasak. Sinubukan ni Toma na ipagtanggol laban sa halimaw na may hawak na krus na apoy, ngunit hindi maaring pabayaan ng kanyang kamay ang krus. Tumakas si Homer mula sa Steel, ngunit hinabol siya ng apoy. Habang tumatakbo, nakita niyang gumagana lang ang spell dahil sa mga tala. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga silang sprinkler para sirain ang mga tala at kanselahin ang pagpapatawag ng hayop. Pagkatapos ay sinuntok ni Toma si Steel at iniligtas si Index. Dinala niya ito sa ligtas na lugar at sinubukang humanap ng solusyon para gumaling ang mga sugat nito. Tinanong niya siya kung alam niya ang anumang spell na maaaring gamutin ang mga pinsala, at sinabi niya na alam niya. Sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit nabigo ang spell dahil ang kanyang kamay ay maaaring magpawalang bisa sa kapangyarihan ng mahika. Pumunta siya sa kanyang guro dahil wala itong anumang mahiwagang kapangyarihan na maaaring makagambala sa spell sa anumang paraan. Sa sandaling inilagay niya siya sa sala ng guro, nagsimulang umilo si Index at nagbibigay ng babalang senyales na malapit nang pumasok ang kanyang katawan sa isang estado ng parokya, at dapat na magsimula kaagad ang ritual. Si Toma ay hiniling na umalis dahil ang kanyang kapangyarihan ay hahadlang sa spell at kanselahin ang anumang healing magic. Umalis si Toma at tinulungan ng guro si Index na himukin ang isang anghel upang gamutin ang kanyang sugat. Wala si Toma at hinarap siya ng isang babae na nagpakilalang si Cory Kanzaki, ang babaeng responsable sa mga pinsala ni Index.
Ipinakita niya ang kanyang husay na kayang pumutol ng kahit ano gamit ang Just Wine blades na tinatawag na 7 flashes, na hindi kayang tanggihan ni Toma kahit napapalapit siya sa target. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang gamitin ang kanyang ultimate strength ng isang flash dahil maaari siyang patayin nito, at para maiwasan ito, dapat ibigay ni Toma ang index. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang mga pag-atake ngunit siya ay nabibigo sa bawat pagkakataon. Alam na ni Kanzaki na ang kanyang kamay ay maaaring magpawalang bisa sa magic at naghanda ng mga wire sa paligid ng lugar upang putulin ang kanyang kamay. Sa proseso ng laban, tinanong ni Toma kung bakit ginagawa ito ng babae sa isang inosenteng kapatid na babae. Sinabi niya sa kanya na siya ay ipinadala ng mga elder ng simbahan na mga elder ng parehong simbahan bilang index. Ipinaliwanag niya kung bakit niya hinabol ang index at kung bakit kailangan niyang putulin siya. Pabalik-balik silang nagtatalo kung sino ang tunay na kaibigan ni Index sa pagitan nila ni Toma. Ipinaliwanag niya na dapat nilang burahin ang mga alaala ng Index bawat taon dahil sa kanyang perpektong kakayahan sa pagsasaulo. Kung hindi nila binubura ang mga alaala niya, mag-o-overload ang Index brain at mawawalan siya ng buhay. Matapos ang kanyang pagtanggi na ibigay ang Index kahit pagkatapos ng isang paliwanag. Nakatanggap si Toma ng isang panig na pambubugbog mula sa isang babae na nag-iwan sa kanya na walang malay sa loob ng 3 araw, na nangyari na ang araw na sinabi ni Kanzaki na gagawin sa kanya ni Index ang ritual. Paggising niya, naalala niya pa rin si Index. Ang dalawang mangkukulam ay lumitaw sa lalong madaling panahon upang balaan si Toma na ang Index ay may ilang oras na lamang upang mabuhay, ngunit dahil hindi niya alam, siya ay nagmamadaling sumang-ayon na sumama sa kanila upang hindi nila mapahamak si Toma. Habang natutulog si Index, nakatanggap si Toma ng tawag sa telepono mula sa dalawang mangkukulam na nagsasabi sa kanya na 28 minuto na lang ang natitira kay Index bago mabura ang kanyang kasalukuyang mga alaala, at pagkatapos noon, hindi na niya ito maaalala. Ipinaalam sa kanila ni Toma na maaaring may isa pang paraan sa pamamagitan ng agham upang burahin ang mga ito nang hindi sinasaktan ang Index, ngunit tumanggi sila. Siya ay patuloy na naghahanap para sa isang neurologist upang matulungan siya sa memory loss induction, ngunit siya ay nabigo. Kapag ang orasan ay sumapit ng hating gabi, ang ritual ay nakatakdang magsimula, at ang dalawang mangkukulam ay dumating at nagsimulang maghanda. Humiling si Toma na magpaalam kay Index bago mabura ang kanyang alaala. Pagkatapos ng ilang kapanipaniwala, sa wakas ay pumayag si Steele na hayaan siya. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na may nawawala. Sinusubukan ni Toma na paalang bisa ang kanyang spell sa pamamagitan ng pagpindot sa selyo sa loob ng kanyang bibig, na ginigising ang kanyang bantay na nagtatanggol laban sa pagpasok sa mga grimoires sa lahat ng mga gastos. Si Index, sa kanyang bagong anyo, ay sumusubok na patayin ang 3, ginagamit ni Index ang kanyang magic power, na pinaniniwalaang wala siya, para kunan ng laser beam ang trio. Ipinaliwanag ni Toma na nagsinungaling ang simbahan sa mga miyembro nito tungkol sa Index. Sina Steele at Kanzaki ay pinabangon si Toma gamit ang kanilang mga atake ng apoy at hanging espada habang hinaharangan ni Toma ang kanyang sinag gamit ang kanyang kamay. Pinalihis ng trio ang pag-atake sa kanila patungo sa kalawakan, tinatamaan at sinisira ang isang satellite na lumilikha ng kumikinang na mga natuklap na tinatawag na hininga ng dragon na sinabi ni Kanzaki kay Toma na lubhang mapanganib. Itinuon muli ni Index ang kanyang pag-atake pabalik sa trio, ngunit nagtagumpay si Toma na paalang bisa ang spell kapag hinawakan niya ang kanyang ulo. Sinira niya ang spell para gamitin lamang niya ang isang tiyak na kapasidad ng kanyang isip. Siya ay nag-blackout, at siya ay natama ng isang dragon's breath flake at nahimete. Nagising siya na may pagkawala ng memorya, ngunit nagkukunwari siya na mayroon pa rin siyang alaala sa kanya. Habang si Index ay medyo malayo kay Toma, nag-ambala, si Toma ay binisita ni Steele, na hindi nakakaalam tungkol sa pagkawala ng memorya ni Toma. Pinuno niya siya sa misyon na kanyang tinanggap at kailangan ni Toma na makipagtambal sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ng malalim na dugo na taglay ng isang estudyante ng isang partikular na paaralan na tumatalakay sa alchemy. Nakarating ang dalawa sa cafeteria ng paaralan, at ang bawat estudyante ay nakatingin lang sa kanila. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang kumanta ng isang spell na humahabol sa parehong paligid ng paaralan sa pamamagitan ng ilang mga orbs. Naghiwalay ang dalawa sa pagtatangkang itapon ang mga orbs,
ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas si Toma ni Haimgami, ang babaeng may malalim na dugo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan, na umaakit sa mga vampira sa kanya at pagkatapos ay papatayin sila, ngunit ayaw niyang gamitin ito para saktan ang sinuman bilang mga vampira o mga tao rin. Then Toma finally meet the man behind the battle na sinasabing magaganap sa school, Oriola Scissored. Sinubukan niyang atikihin si Toma para sa panghihimasok, ngunit pinigilan siya ni Haimgami dahil ayaw niyang makapinsala sa sinuman. Hindi niya siya sinasaktan bagkus ay naghahayag siya ng amnesia kaya wala siyang maalala. Maya-maya, biglang nagising si Toma sa labas ng paaralan kasama si Steele, kung saan ang isang Gregorian choir ay nagsasagawa ng isang ritual na sumisira sa paaralan. Ngunit sa sandaling gumuho ang gusali, bumalik ito sa dati nitong estado ng buong anyo, at ang mga bintana nito ay bumalik sa dati. Sinabi ni Steele kay Toma na ang kakayahan ni Orioles na baluktutin ang katotohanan. Samantala, inaalam pa rin ni Toma ang kapangyarihan ng The Alchemist Sphinx, isang cat index na nakita niya kanina at itinago sa ilalim ng kanyang headdress piece. Biglang napagtanto ni Tomer na nasa panganib si Index. Siya, kasama si Steele, ay mabilis na sumunod sa kanya sa paaralan kung saan nakita nila si Orioles at Haimgami na si Index ay walang malay na nakahiga sa mesa. Nang subukan ni Toma na iligtas si Index, pinigilan siya ni Orioles dahil gusto niyang ibalik ang pagkawala ng memorya ni Index. Gayunpaman, nagawa na iyon ni Toma. Ipinaliwanag ni Steele kay Toma kung bakit gustong iligtas ni Orioles si Index, ngunit gusto pa rin ni Toma na ilayo si Index kay Orioles. Ginagamit ni Orioles ang kanyang gravity power para pilitin sila sa sahig, at sinubukan siyang pigilan ni Pine. Sa kasamaang palad, pinatay niya ito. Samantala, si Toma ay abala sa pagbasag ng spell sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang hinlalaki. Nang hawakan ni Toma si Haim, nagising siya. Gumagamit ng baril si Orioles para barilin si Toma. Pagkatapos ay gumamit siya ng kuryente para mabigla siya at isang kotse para durugin siya. Ngunit ang kanang kamay na kapangyarihan ni Toma ay tinanggihan nito. Nag-alchemize si Orioles ng isa pang baril para barilin si Toma sa hindi kapani-paniwalang bilis na hindi kayang paalang bisa ng kamay ni Toma. Gayunpaman, hindi nabaril si Toma. Patuloy na pinahihirapan ni Orioles si Toma, ngunit may sinasabi si Steele tungkol sa kanyang tunay na katotohanan. Nagalit si Orioles at pinaalis si Steele sa hangin at pinunit ang kanyang balat mula sa kanyang laman. Inilunsad niya ang kanyang talem ng espada at pinutol ang kanang braso ni Toma, ngunit patuloy pa rin si Toma sa paglapit sa kanya. Habang baliw na tumetawa, na natuklasan ang kahinaan sa kakayahan ni Orioles, natakot si Orioles at nagtago sa ilalim ng kanyang mesa. Natagpuan siya ni Toma at ginamit ang sariling kapangyarihan ni Oriola upang lumikha ng dragon mula sa kanyang braso na naputol. Bumisita si Toma sa ospital upang muling ikabit ang kanyang braso matapos talunin si Orioles. Binisita siya ni Steele upang i-update siya sa Orioles, na nawala ng memorya at kakayahang gumamit ng magic. Aalis siya kapag bumisita si Index, kasama si Haim, nakasalubong ni Toma ang nakababatang kapatid na babae ni Misaka habang papaalis sa pagkakakulong. Dala niya ang pass ang sinusubukan nitong pakainin, at pumunta sila sa isang convenience store. Iniwan ni Toma ang pusa kasama ang nakababatang kapatid na babae at nagtungo sa tindahan. Nakilala ng nakababatang kapatid na babae ang lalaki na sinusubukan niyang patayin ngunit nabigo, dahil ipinakita ng lalaki ang epekto pabalik sa kanya. Kinurot ng lalaki ang nakababatang kapatid na babae at nagsimula silang mag-away. Siya ay nagtatanong sa kanya ng isang katanungan, pinili niyang hindi sumagot ngunit sa halip ay inaatake siya. Hinampes niya siya sa likod ng kanyang pag-atake, at kapag siya ay nagtamo ng pinsala, mali ang sagot niya sa tanong, at pinatay siya nito. Nang makalabas si Toma sa tindahan, nalaman niyang wala na ang nakababatang kapatid na babae. Hinanap niya siya sa isang madilim na eskinita at nakita niyang puno ng dugo ang kanyang sapatos. Sinusundan niya ang bakas ng dugo patungo sa katawan ng namatay na kapatid na babae. Tumawag siya ng ambulansya, at nang dalhin niya sila sa kung saan niya natagpuan ang bangkay, wala na siya. Nagpatuloy siya sa landas na mag-isa at sa wakas ay nahanap na siya. May bitbit siyang body bag, at nang sabihin niya sa kanya na nag-aalala siya na siya ay namatay, sinabi niya sa kanya na siya nga ay pinatay, ngunit inihayag din niya na siya ay isang clone ni Misaka Makoto.
Ibinahagi niya ang isang alaala sa lahat ng iba pang mga clone, at ang body bag na dala niya ay isa pang clone na kamamatay lang. Ang lahat ng ito ay ipinaliwanag habang lumilitaw ang higit pang mga clone sa paligid ni Toma. Si Toma ay nalilito at nagpasya na bisitahin ang totoong Misaka upang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya nakita ang kanyang tahanan, tanging ang kanyang kanang kamay na babae, na maaaring mag-teleport sa sarili at sa mga bagay sa paligid niya. Kapag dumating ang isang guro upang ipaalam sa mga babae ang tungkol sa hapunan, natatakot sila na may makita siyang lalaki sa mga dorm ng babae. Sinusubukan niyang e-teleport siya sa labas, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang mahika. Itinago niya siya sa ilalim ng kama kung saan nakita niya ang mga tala ng mga clone sa loob ng bulsa ng isang teddy bear. Umalis siya at hinanap si Misaka hanggang sa matagpuan niya ito sa tulay. Sinabi niya sa kanya na natagpuan niya ang kanyang sikreto, at pinayuhan niya itong ihinto ang pagsisikap na patayin ang lalaki, ngunit tumanggi ito at sinubukan siyang makuryente kapag hamarang ito sa kanya. Ginagago niya siya ng buong lakas, at hindi niya pinipigilan ang mga pag-atake nito kahit na pinataas niya ang kanyang kapangyarihan na maaaring magdulot ng panibagong pagkawala ng kuryente. Hindi siya nagtatanggol laban dito, at nakahiga siya sa lupa na inihaw. Ito ang lahat para sa anime na ito. I-like ang video at makikita kita sa mga susunod na video.